kaso ni Pulong. Okay, pag-usapan ho natin. Kasi alam nyo, grabe ho, nakakatawa talaga itong akusasyon tungkol kay Pulong. Tapos ngayon naglalabasan yung mga meme niya, picture niya, na kesyo manyakol daw si Pulong. Pambihira kayo, oo. Hindi, ito lang pambihira kayong sobra. Kasi ginamit na po yan nung mga dilawan, 'di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte noong 2016, hindi naman effective yung manyakol na yan eh. Hindi ho effective yan. At saka ano naman, eto sa akin lamang po ito, ang mga Pilipino, wala ho silang pakialam dyan. Ano ngayon kung manyakol? Hindi, halimbawa lang, assuming it is true. Assuming lang ano ngayon? Wala kaming pakialam. Yun nga panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Yan din ang pagbibintang sa kanya. Tapos binantangan pa siya na maraming jowa, maraming hiwalay sa asawa, yung mga ganyan-ganyan di ba? Ang dami-daming pautot na ganyan. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Abay, nang halik palalo. Ano nangyari? Nagalit ba ang tao? Hindi. Meron pa nga siyang nilaf-laf Oo, kinandong niya, tas nilaf-laf niya. Rally to when we were there and we were shocked. Pero wala, sabi niya kasi, it's not about that. Sabi nga ni Ma'am Hanilet di ba, binibintang sa akin ng asasawa ko, yung babaero. Pero ito isang bagay na masasabi ko, mahal niya ang bansa. Ipaglalaban niya ang bansa at magpapakamatay siya sa bansa. Ganon din kay Pulong. Kahit anong pang babatikos nyo, ito si Pulong, ito, manyakol, di ba? Kumukuha ng nyok-nyok. Di ba? Wala yan. Yan ay isang desperate move from this, wala ko kasi silang wala ko silang mapatunayan. Alam mo yung lahat ng pagbibintang, di ba? Kay Pulong, binintang na ata nila yung, kesyo adik. Wala ko sila magnanakaw. Wala, hindi nila mapatunayan. Walang ebidensyang maipakita. Kaya this time, naghalongkat, di ba? Etong kapulisan natin, kaya di ba pinalitan yung mga pulis sa Davao? Naghalongkat ng, sige, hanap kayo ng maliit na kaso, Subukan natin makahanap ng maliit na kaso at palakihin natin. Mantakin mo, February pa naganap yun. February pag naganap yun, tapos timing naman, lumabas week before the election. Alam nyo mga kababayan, yung ganyang style po ni Trillanes yan. Na maalala ninyo 2016, last minute nilabas niya yung peking BPI account ni Pangulong Duterte. Buti nga, nahabol ni Panelo last day at nakakuha siya ng certification na walang ganong account. Sa madaling salita, yung mga tao sanay na po sa ganyang kasinungalingan, propaganda, lalo na eleksyon. Di ba? This is the most stupid accusation na makikita mo. Una-una, tingnan nyo mga kababayan panoorin nyo itong video na ito. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ito isang malaking katarantaduhan. Ikinuwento ng nagreklamo laban kay Congressman Paulo Duterte na si Cristone John Patriacion sa GMA Integrated News ang pinag-ugatan ng manipananakit at pagbabanta sa kanya ng kongresista. Natagalan daw siya mag-hire ng reklamo para kumalap ng ebidensya. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking naka-polo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Cristone John Patriacion. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22. Tingnan niyo mga kababayan aminado siyang bugaw. Ano ibig sabihin ng bugaw?
Simpleng-simple. Sila ang nagdadala ng babaeng pabengbang. Di ba? Sa madaling salita, sila po ang nagtutulak sa mga babae para sa prostitusyon. Ang hindi ko maintindihan, legal na po ba ang prostitusyon sa Pilipinas? Legal na po ba ang pambubugaw? Abay, basa. Revised Penal Code Article 202. Define prostitution as women who for money or profit habitually indulge in bengbangan, intercourse, or kung anumang conduct. Lasciviousness and punish them with arresto menor or correctional penalty. Yun do po ay illegal. Krimen yun po. Pangalawa, yung bugaw po ba ay krimen? According to RA 9208 as amended by RA 10364, Anti-Trafficking in Person Act, criminalize recruitment, transport, or harboring of person for sexual exploitation, including prostitution, and punish traffickers, pimps, and recruiters very severely. Very severely. Ang tanong, kung siya is self-confessed bugaw, bakit di pa inaaresto yung animal na yan? According to our law, ito po ay isang krimen. Umaming kang kriminal ka, bakit di kayo naaresto? Again, hindi po ako nagsabing bugaw siya, ha? Ang nagsabi po, itong balita na ito. At sabi nung balita, inamin mismo, aminado yung lalaki na, lalaki ba yun o whatsoever? Siya ay bugaw. Bakit di naaresto yung animal na yan? Kung inamin niya. Pangalawa, yan ang gagamitin laban sa isang Duterte na ginagalang, nire-respeto, minamahal ng taong bayan? Mas kakampihan nyo yan. Sabi ko nga sa SMNI nung tayo po ay may banateros, parang ganiri lang ang analogy niyan . Droga, gumagamit, at nagtutulak. May isang nagtutulak ng droga, nakitang inambangan, halimbawa lang ni Baste. Si Baste naman. Inambangan ni Baste, hinedbat ni Baste, sinapak ni Baste. Anak ng tutsang kalabaw, mas kakampihan nyo pa yung nagtutulak na yun? Oo, sige, there is a question on human rights and whatsoever. Pero, para gamitin mo yung testimony ng isang drug pusher, ay isa hong malaking kahunghangan yun. Aminadong drug pusher at gagamitin mo para siraan ng isang tao, isang malaking katarantaduhan. Ito po mga kababayan, isang self-confessed bugaw. Hindi po ako nagsabi, ulitin ko. Ang nagsabi po yung balita at doon sa balita na yon ay inamin daw nung lalaki na siya ay bugaw. So sa madaling salita, ito po ay act na krimen according to the law of the Philippines. Mas paniniwalaan mo pa yung animal na yan? Again hindi po tayo nagbintang dyan, siya mismo aminado. Bakit yung mas paniniwalaan yan? Sabihin na natin kung totoo. Kasi ang sinasabi dito, nagdala daw. Pakinggan natin yung kanyang argumento. Nakaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, ayan nga, malinaw. Hindi naman sinabing Malay mo, PR lang yan. Para sa kaalaman ng iba, ano ibig sabihin ng PR? Yung kukuha ka ng babae, tapos magde-date lang kayo. PR, clean PR ang tawag doon. Ano ho yan Again, okay, sabihin na natin, ginawa talaga ni Pulong yan. Sabihin na natin. Iyon po ba ay dahilan na para hindi nyo iboto yung mama? Kung sakaling nagki-clean PR. Sa halimbawa lang dito nga sinasabi, tingnan ninyo nag-request daw. Sino? Hindi nga si Pulong Yung kaibigan pa. So hearsay pa yun.
So, ang labo ng testimony nitong mama Dinala daw to. niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling Oh, araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainisan niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man mukhang nagkakakatkungan pa sa bayad. Tingnan nyo Tingnan nyo yung kwento. At yung nagkikwento siya mismo. Bali-bali yung kwento niya. Ano kwento niya? Kesyo daw nagka-problema sa bayaran. Di ba? So aminado ka na binabayaran ka? Tapos paniniwalaan nyo yung mama na yan? Aba, anak ng putang inang yan. Nakapakalaking katarantaduhan po yan, mga kababayan. Di ba? Mantakin mo, ikaw ay aminadong gumagawa ng isang bagay na mali sa ating batas. Tapos mas paniniwalaan? Sandali, banat bay. Hindi mo mapapagkaila na merong video. Video na kung saan nananakit o nagtetret si Pulong. Una-una, tanong mga kababayan, yung video na ba yan, lehitimong kinuhanan during this time? Kailangan pang patunayan yan. Okay? Pangalawa, hindi po kumpleto video. Bakit yung video po ay hindi kumpleto? Di ba po? Ano ibig sabihin? Malay natin kung ano nangyari. Kung talagang merong ginawang katarantaduhan itong lalaki na ito, kaya nag-init ang ulo ni Pulong, baka siguro yung mga taga Davao sabihin pa nila, you deserve that. You deserve that. Sabi nga ni Banateros J, sabi niya, kung ako yan, hindi lang yan ang inabot mo. Kung mga babaeng dinala mo, kasi may kwento-kwento dyan sa palipaligid na alam mo naman, marami din tayong kakilala sa Davao, may mga nagkikwento dyan. Gago daw ito nagdala daw ng di umano, alleged, ng minor na kinainisan ni Pulong. Na parang, bakit ganon? Tapos, pinipilit daw. Ibig sabihin, pinipuwersa nitong lintik na bugaw na ito, according to the kwento, allegedly, pinipilit daw nitong bugaw na ito na pasamahin kila Pulong. Alam nga nilang may problema. Abay, baka minor nga. O kaya naman talagang masyadong kinukutongan ito. Kasi hindi natin alam ang buong kwento. Yun nga ang ano dyan The video itself will not tell you the whole story. Ang dali yung makakuha ng video na kapiraso na mukhang pasamain yung mama na si Congressman Pulong Duterte. Hindi ba ho? yun, pinapirahan mo ba ako? Yun, then... Yan ang sinabi daw ni Pulong. Nagsabi yung bugaw pinapirahan mo ba ako? Yun ang sinabi niya. Kaya nagalit si Pulong. Pinapirahan mo ba ako? Paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko, yung tawag nga yun, boss, yung nag-attempt na naman siya ng isa, din tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. Natagalan daw si Sean. Eto tingnan nyo. Eto na naman ng isa niyang baluktot na kwento. So, sinasabi daw ni Pulong paulit-ulit, pineperahan mo ba ako? So, sa madaling salita, kaya nagalit si Pulong, it is because ang tingin ni Pulong pineperahan siya. So, nag-init ang ulo ni Pulong. So, meron ba siyang ginawa? Sa akin hindi ko sinasabing masasabi nating walang mali. Okay? Kasi katulad na yung akusasyon nila dati kay BP Sara Duterte na nanuntok na sheriff Nanuntok si BP Sara Duterte kasi nga may dahilan yun. Di ba? Eto din. May dahilan. Pineperahan siya. Ibinubugaw sa kanya yung mga babae na malamang ayaw niya. Di ba? Pwede yun. Yun ang kwento. So masama po ba yun? Dito pa, baluktot pa siya sa kwento. Tinatanong kung bakit natagalan siya na magsampa ng kaso. Tingnan nyo, sagot niya. Lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon.
Yung kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo. Wala. Idadrop ko yung kaso mong child trafficking. Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Walang Kusa. nagtutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito. Ako lang po to. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong So sinasabi niya dito, natagalan daw siya sa pagkuha ng ebidensya, including the CCTV. Tapos sinasabi niya dito na parang tuma-timing siya. Tingnan niyo, pakinggan uli natin. Yun, then, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko, yung tawag ngayon, boss, yung then nag-attempt na naman siya ng isa, then tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pina-cut niya. natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Ang kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo? Wala. Idadrop ko yung kaso mong child trafficking? Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Walang Kusa. nagtutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito? Ako lang po to. So kumakalat daw siya ng ebidensya. Isa na nga sa mga nakuha daw niyang ebidensya, narinig ko sa isang is yung CCTV. Ito lang mga kababayan, kanina sinasabi niya wala siyang kinalaman sa pagkalat ng CCTV. Okay, yan ang sabi niya. Pero siya ang kumuha ng CCTV. Kaya nga ngayon lang daw lumabas kasi kakakuha lang daw niya ng CCTV. Kasi yun according sa isang news na interview sa kanya, kasi nga natagalan siya sa pagkuha ng CCTV kaya ngayon na lang niya naisampa kahit February pa nangyari. So baluktot na naman yung kwento na yun. Akala ko ba ikaw ang kumuha ng CCTV pero dinideny mo na kumalat sa social media ang CCTV galing from you. So sino ba talaga ang kumuha ng CCTV? Ikaw o binigay sa'yo? Binigay na lang ba sa'yo ng mga kapulisan yung CCTV? At ikinalat ng kapulisan yung CCTV? Hindi ako nagtatanong lang Kasi yung kwento mo mali-mali balubaluktot Dinideny mo na sa'yo nang galing yung CCTV kumakalat, yung video na kumakalat, pero at the same time, ikaw din ang umamin na ikaw ang kumuha ng CCTV. Kaya ka nga natagalan sa pagsampa ng kaso dahil ang tagal ibigay sa'yo yung CCTV. Ano ba talaga ang tunay na kwento? Kasi ang nangyayari ngayon, ito'y part ng evidence. Bakit dumabas sa public? Ibig sabihin, hindi sa tinatago natin yan Ibig sabihin, may ibang purpose ang paglabas nitong video na ito. Kasi sa totoo lang, this is hindi naman sa minor offense, pero ang alam ko itong kinaso sa kanya ay bailable naman. So, hindi ko sa sinasabing tama. Okay? Yung kung sakali mapatunayan na guilty, hindi yun ang punto ko dito. Ang sinasabi ko lang dito, napakaliit dito. Pero, ang dahilan sa tingin ko, kung bakit ngayon inilabas to before the election, it is because gusto lamang makadamage sa imahe ng mga Duterte. Ito'y hindi lang labanan ng Congress. I mean, dahil lang sa kandidatura ni Pulong Duterte. Hindi. This is about perception on Duterte. The family. Pinalalabas nila na barumbado, mamamatay tao, manyakol, magaspang, ang mga Duterte, ganyan. Ang hindi naintindihan ng iba, yan ang ginamit na taktika ng mga dilawan noong 2016 sa mga Duterte. Magaspang, manyakol, mamamatay tao, siga. Ang problema mga kababayan, sa totoo lang po, yan ang hinahanap ng mga Pilipino. Yung ganyang klaseng matapang, pag may mali talagang gagawin ng lahat para maipagtanggol ang naaapi.
Kasi dito, ako meron akong, sabi ko nga sa inyo, nakakwento ko sa inyo isang araw Ang nakita ko dito tila, ang sabi sa akin talaga may naapi dito sa time na to at nung si Pulong ay napuno na, doon niya na nilusob yung namimilit. Ito pong bugaw, allegedly. Di ba? So, ibig pong sabihin, ganun talaga mga Duterte. Pag may nakikita silang injustice, nag-iinit ang ulo nila. Lalong-lalo na pag babae ang binigyan mo ng injustice, nagagalit po talaga ang pamilya Duterte. Di ba po? Napakalinaw po. Alam mo, aminado naman si Pangulong Duterte ba? Di ba may kinikwento siya noon? Yung mga pulis na nag-aabuso sa mga kababaihan. Aba, talagang literal, sinatsapak niya. Ayun ang kikwento ni Pangulong Duterte yan di ba? Kasi nga po, yun sila Akala ng mga dilaw nung time ni Pangulong Duterte, masisira ang Duterte. Inuulit na naman ngayon ng mga pulahan na itong mga tanso. Akala nila masisira ang mga Duterte dito. Nagkakamali sila, mga kababayan. Subukan namin kuna ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat na video. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA.